Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, your energy at the same energy of collective. Ay wow, you're victorious and nakikita ng masa or mga tao or in public na matagumpay ka and you are brave, grounded sa color dyan, and you're like a dragon na you're strong. See? May dragon dito, may symbol ng dragon. Powerful. And madaming na-appreciate ka, madaming natutuwa or madaming nagpapalakpakan sa'yo. Madaming gusto ka. O gusto yung, siguro yung personality mo, kung ano ka, gusto ka nila. Ewan ko lang kung tao or anghela. Ano ba yung tao ba yan? Yung mga natutuwa sa'yo or pinapalakpakan ka o they rejoice. Yeah, tao yan, mga tao. Kasi may mga tao naman talaga mabubuti. Hindi naman lahat ng tao ay masama. No? Sabi ng iba, lahat ng tao masama. Hindi. May mga tao na mabubuti talaga. Na alam niyo may sense of right and wrong. At doon sila kung saan yung tama. Ganun. Kaso lang, minsan clouded yung isipan ng iba or mali yung kanilang nakikita dahil sa mga deceit ngayon. May mga witchcraft kasi. Yung iba kasi biktima ng witchcraft. Ganun, biktima ng witchcraft kaya nakukontrol or nagiging clouded yung judgment, yung isipan. Kaya, they appear na sila yung masama, yung talagang ginagawa na ng witchcraft. Yung gumagawa sa kanila ng witchcraft, yun ang tunay na masasama talaga. Kasi bakit ko nasasabi yung mga gumagawa ng witchcraft, yun ang masasama talaga. Kasi sa devil yan sila sa kadiliman yan sila. At pandarayang ginagawa nila, they restrict others and minamanipulate yung isipan ng mga tao para wag tinatanggal na ng free will. Sila nang nagkukontrol dun sa tao na yun, parang ginagawa nilang robot. So, ganoon, no? And sa demonyo kasi yan sila demonyo na kasi yung mga ano na yan, mga witches, wizard, warlock, mga ganyan. And bakit parang pinapalakpakan ka ng public? Ano yung public? Ibig sabihin madaming tao. Yan, ng public. Pinapalakpakan ka na ng public. Bakit kaya pinapalakpakan ka ng public? Ibig sabihin maraming tao yan. Ng publiko. Ano ba to? Upright ba ito? Yung 5. I want to know upright kasi pahalang pa siya. Kasi naka-recover ka sa pwedeng sakit. Or else may mga natulungan ka na maka-recover sa sakit. Or from na left out in the cold or kung naka-experience sila ng pang-ghosting or else ikaw man to na naka-recover na sa pang-ghosting from na left out in the cold or sakit yan sa pahirap yan at ano pa bakit parang natutuwa at they celebrate your victory ng public. parang ganun ba? Kasi may na-stagnant dito. Ano to na-stagnant? Itong hindi na strong. Yan. Itong hindi na strong, hindi na malakas na ano yan. Mga deceitful siguro yan. Hindi na malakas na mga nang-monitor to hindi na makapang-monitor, natingga sila. Meron silang ginagawang pag-wish. May ginagawang pag-wish to. Saan umiling? Sa devil. May devil dito. Diyan sila umihiling para mag-atake, mag-risk yung devil o devil ba yung hinihilingan nila? Devil. So, kadiliman yan. Devil yung hinihilingan nila. Doon sila humihiling. Bakit sila nakakahiling doon? Alam niyo kung bakit?
At bakit nagagrant ng devil o ginagrant ng devil o sinusunod ng devil yung kahilingan nila, binibigyan ng devil yung kahilingan nila? Kasi nga, kapalit yung kaluluwa nila. Nagbintayan sila ng kaluluwa sa devil. Pwede din pasanla, same lang din yun. Kaya, ganon. Kasi, bakit nila ginagawa yan? Para makuha nila yung gusto nila. Kaso lang kapalit kaluluwa nila. Maimpyerno sa kabilang buhay ang kaluluwa nila. Hindi na sila masisig. Wala na kasing bawian yan. Pag nagbinta ka o nang sanla ng kaluluwa mo sa devil o sa mga fallen angel, hindi na kasi mababawi yan. At yan ang goal nila, yung kaluluwa. Kaya binibigay nila yung mga hinihiling ng mga nagbibinta sa kanila, di ba? Yung mga kahilingan, kahit fame pa yan, kayamanan o ano, binibigay nila. O kapangyarihan, di ba, binibigay nila. Basta kapalit kaluluwa, ganun sila. Kaso lang, pag once bininta mo na yung kaluluwa mo, sinanla mo, wala na bawian, kanila na yun. Automatic, pag namatay yung nagbinta o nagsala ng kaluluwa niya sa devil o sa mga fallen angel, impyerno na yun. Ganun yun. And so nagtagumpay ka sa alagad ng dilim. Nagtagumpay ka over sa kadiliman, sa sugo ng dilim. Parang sugo na din ng dilim yan. Kasi kampo ng kadiliman na yan eh. Kaya nga na nagsusumon eh ng devil eh, di ba? O humihiling sa devil sila, nag-wish nila, humihiling sila sa devil kasi hindi ko alam kung may pa-ritual pa yan sila o spell. Hindi ko alam eh kung paano nila nagagawa yan. Hindi ko naman kasi ginagawa yan eh. Hindi ko naman kasi gawain yung ganyan. Hindi ko alam. Narananig ko na nagsusumon daw. May mga nagsusumon ng devil dyan sa YouTube po. Ang daming video dyan na may mga nagsusumon nga ng devil daw. No? Ang napanood ko na gumagawa niyan, parang meron siyang binabasa. Tapos, parang yung binabasa niya ay Latin na isang papel. Tapos, may mga kandila siya sa paligid niya. Eh, kasi demonic talaga yan. O siguro ritual ang tawag doon. Panood ko yun. Panood ko lang. Kaya nagsusumon daw siya ng devil. O, kaso lang, kaluluwa niyan. Kawawa. Kawawa talaga. So, the star in reverse. Hindi ka lang ganun ka-positive or inspired right now, or hindi ka lang ganun ka-hopeful, or hindi ka lang ganun ka-positive. Hindi ka din active na mag-send ng message, or mag-travel, or merong isa-send, pwedeng message, or kung ano man, call, or anything. Bakit pa nagsiselebrate ang, term dyan, nagsiselebrate ang public dahil sa victory mo? Celebrate talaga sila. Sa kabilang buhay niyan, malamang mag-celebrate din yan sila. Yung mga yan. Kasi, alam nila kung sino yung sa sino yung sa Diyos eh, kung sino yung sa kadiliman eh. Kahit na hindi pa nakikita ng public yung ginagawa ng mga nasa kadiliman, kasi patago naman yan, pati yung pagsumo nila ng devil, patago yan guys, patago yan. Kasi they are aware kung ano yung tama sa mali. At alam nyo ba, pag aware ka kung ano yung tama sa mali, kung alin yung sa God at kung alin yung sa devil, kung alin yung good from evil, madaling mo iwasan yung ikakapahamak ng kaluluwa mo eh, yung ikaka-impyerno ng kaluluwa mo eh. And may discernment ka. Good yung judgment mo. And
Hindi mo pipiliin kung alin yung sa evil eh. Isang indication dyan kung bakit sila nagsiselebrate for you. Sa victory mo over the devil's kingdom or sa alagad ng dilim. Kasi nasa pinipili nila sa side ng Diyos. Kasi ayaw nila sa kadiliman. Ayaw nila magtagumpay ang kadiliman. Kasi sa side sila ng Diyos. Kasi hindi sila evil. Kaya ang kinakampihan nila sa side ng Diyos, good. Sayan. Ano ba yung mga good people ba yan sa public yan? Nag-celebrate lahat ay good people. Oo, good people lahat yan. Para bang, ano ba yan? May mga baggage yan sila. May mga baggage din yan sila pero tingnan nyo, nagagawa nila mag-celebrate para sa kapwa nila na sa side ng Diyos. Diba? May mga karga sila guys. Alam niyo yung karga? Baggage. Kadalasan ito karga tayo. May mga orasyon, may mga ganyan, o pwedeng resentment, or mga karga like orasyon, mga karga ng kasi ang dami talagang gumagawa nila yan. Mga witchcraft na yan. Ini karga. May mga pwedeng problema, o pwedeng responsibility. Kadalasan talaga karga eh. Karga, alam niyo pag sinasabi kong karga ng witchcraft, yung ginagawa ng witchcraft, o pwedeng mga galpo lang, mga ganon, palipadangin, mga ganyan, o kaya niritualan talaga, mga ganon. Pero they are good people, di ba? Hindi lang ng tao ay bad, may mga tao na talagang good at may discernment. So what will happen in your life now? Nine of Swords. More clarification with the Nine of Swords. Mag-overthink ka. Ikaw ba ito mag-overthink? Let's see. O ikaw nga ba? Ay, hindi ka ito mag-overthink ha. Alam ko ikaw. May mag-overthink dito na mag-juggling siya. Hindi ikaw yan. Sino yan? Mag-overthink na yan. Let's see. See, Four of Pentacles, Temperance in reverse. Hindi na ito natingga. Parang kabado nga lang. At meron itong kinikip. Pwede kayamanan niya or anything. Sino ba kinikip na ikaw? Person mo. May mag-manipulate dyan. May mag-summon dyan sa kanya ng devil. Tama, devil. May summon sa meron. Yung nabenta ng devil. Yung nabenta ng kaluluwa sa devil. Yung mag-summon dyan ng devil. Kaya, mag-juggling yan. Mahirapan mag-decide. Mahirapan siya mag-decide na kung bubuo ba kayo ng pamilya, kung gusto niya bang, kung mag-take na ba siya ng action para bubuo na kayo ng pamilya. Para bang hindi siya makapag-decide, hindi siya makagawa ng action. Kasi nagja-juggling siya. Yan, na hindi siya makapag-desisyon. Yan. Dahil sa may mag-summon sa kanya ng devil. Yun daw mangyayari. Kaya mag-overthink siya para maka-experience sa anxiety, atakin yung isip niya, devil yun. Yung mag-atake sa kanya. Kasi may mag-summon. Sino mag-summon sa kanya ng devil? Babae ba o lalaki? Lalaki to. Lalaki ang mag-summon sa kanya ng devil. Magician, o, diba? Lumalabas talaga, magician.
witch, wizard, warlock. Kadalasan ang mga nagbibenta ng kaluluwa nila na they bargain their soul, na binabargain nila yung soul nila, warlocks ang tawag dyan. Yung witch ay, yung iba nagsasanla din naman ng kaluluwa, pero kadalasan talaga mga warlocks yun benta. Pwede din pasanla, pareho lang din yan. Pero yung warlock ay more on summon sila, yung binibinta nila ng kaluluwa nila para magkaroon ng magic, kakayanan makapagpagana ng magic, magkaroon ng kapangyarihan. At alam nyo, pag mga warlock, kaya nilang mag-break ng mga, may kaya silang i-break basahin ko ulit mamaya sa Google. Baka mga ano yun, mga siguro mga restrictions, I don't know, basta kaya nila mag-break ng isang basahan ko lang kasi pero malaki ang pinag-iiba ng warlock sa witch. Doon kasi umaasa yung warlock sa mga entities na pinagbinta nila ng kaluluwa, na magbigay sila kanila ng kapangyarihan, na masumunan nila, ganun. Warlocks. Yan, magician. Baka warlock. Ano ba tawag dito kay magician na yan? Na magsumo sa devil, warlock. O, di ba warlock siya? Ganyan ang warlock. Pagsumo niya sila ng entities na yung bininta nila ng kaluluwa nila kadalasan. Siyempre, mga fallen angel yan. Mga evil entities. And magician. Kaya niya lang naman nagagawa yan kasi nagbinta siya ng kaluluwa niya. Kaya nakapagsumon siya ng devil. Ano tingin ni magician yan? Powerful siya? Tingin niya powerful siya, pero sa kabilang buhay sisi yan talaga ng to the max talaga. Kaya hindi na yan masasave. Pabinta yung ginawa niya binta or sanla man, pero lang to the max talaga magsisisi niyan, kay eternal pa naman parusa niya sa impyerno. Tingin niya powerful siya, no? Kapalit kaluluwa niya. Na magdusa, eternal pagdurusa ng kaluluwa niya sa kabilang buhay. Baka sabihin niya kung ano dito, anong paki mo? So yan, masabi niya sa kabilang buhay. Hindi lang siya iiyak doon, hiyaw siya doon, sobrang pain, suffering doon sa kabilang buhay. Ba't ikaw hindi ka ba masumunan yan? Ng warlock na yan. Kasi nagtagumpay, hindi ka nga masumunan. Impress yung energy mo. Nag-end na kasi na masumunan ka. Nag-end na yung cycle na inalaw ng God na masumunan ka. Ng devil o ng mga fallen angel o kung ano man. Powerful yung personality mo, pero hindi naman nakaka-intimidate. Kasi pero yung person mo, sumunan pa. Yan. Ma-overcome na din yan. Tagumpay din yung person mo. Bakit inaalaw ng God na masumunan? Pinapalakas pa yan para maging powerful at maging strong siya. Pagka ganyan. Pero itong nagsumo na ito, wala na kaligtasan yung kaluluwa niyan. Choice niya yan bintay kaluluwa niya Pag namatay yan, wala na. Impyerno na siya. Diretso na yan sa impyerno. Yung warlock na yan. Alam nyo, pag mga ganyan na witch, alam nyo kung ano advice sa ni Jesus Christ? Kasi nagpapagay din ako. Minsan, yung sa miwas daw sa kanila. Huwag daw makipag-usap. At huwag daw kumibo pag kinakausap ka. Bakit kaya, no? Para hindi sila makakuha ng information.
Para siguro for boundary na lang din. No? Basta ganun. O mga ganyan. Kasi nga, kanina pala. Kasi tinanong ko din, no? Pero, nagpag-guide ako sa kanya. Pero, through cards lang. Through this, no? Hindi sa vision ko, ha? Dito, through this. Kasi daw sila ikampo ng kadiliman. Yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Yun sa akin man, yung mga nasa paligid lang dito, gano'n. Sa iwasan ko daw sila, gano'n. Kasi nga, sila ay kampo ng kadiliman. Ibig sabihin, hindi nga sila sa Diyos. Mga witchcraft ang kanilang ginagawa. Ayan. Kaya sila ay sa kadiliman. Alagad sila ng dilim. Alagad sila ng kadiliman. Yun daw, iwasan daw sila. Ibig sabihin, huwag daw makipag-usap, gano'n. Huwag daw kumibo pag kinausap. Dahil sila ay lagad ng dilim. O, diba? Pinapaseparate talaga ng God yung mga people niya, no? Kahit si Jesus Christ, kasi Jesus Christ is Son of God, pinapaseparate ni Jesus Christ yung people niya sa alagad ng dilim o anak ni Satanas. Mga anak kasi yan sila na Satanas na eh. Yung mga alagad ng dilim o yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, anak na yan sila ng Satanas. Klarong-klarong anak ni Satanas yan. Katulad nito, nagbenta ng kaluluwa niya, kahit yung mga nagsanla ng kaluluwa nila. And let's see kung ano yung mangyayari dyan sa person mo. Magsuman doon sa kanya. Maging defensive, maging guarded, makaramdam ng takot, kakabahan siya. May matapang siyang maging defensive, kakabahan siya kasi pamanipulate siya eh, isip niya eh. Ayan. Tapos, ano pa ang mangyayari dyan sa person mo kaya? The lovers. So there's union sa inyong dalawa, divine union na magaganap. No? What's with the lovers card here? More information. Sarap right to. Pa. May-unite. Hindi to union with you. May-unite kasi maging clouded yung ano niya. May-unite sa kanya yung ano, yung maging clouded yung judgment niya, yung maging unsure siya, yung iiwas siya sa'yo, ganun ang mangyayari sa kanya. Hindi na yan masusumunan ng devil ang person mo o ng mga fallen angels or evil entities. Hindi na yan makakarating sa kanya ang devil at fallen angels. Tuwing magsumon tong magician na to ng devil sa person mo o kahit kanino man, hindi makakaalis sa kanya yung devil. Sa kanya, maminsala ang devil. Kung ano inutos niya sa devil, ng magician na yan, sa kanya gagawin ng devil. Forever. Siya ang pipinsalain ng devil, siya ang bibigyan ng sakit ng devil, siya ang maka-experience sa anxiety, depression, siya ang maging defensive, siya ang makaramdam ng kaba at takot, siya ang maging clouded ang judgment niya. Kung ano mang isusumo niya sa devil, sa kanya gagawin ng devil. Hindi na doon sa sinusumunan niya. Hindi na doon sa mga taong pinapa-attack niya sa devil. Hindi na makakalapit ang devil dito sa person mo.
Ang magician na to, ang i-restrict at i-bind ng devil forever. Ang magician na ito, ang halita ng devil. Puksain na ng mga sinusumunan niya. Siya nang i-restrict ng devil at ng evil forces na sinusumunan niya. Forever. So, yung mag-summon siya, yung magician na yan, yung mga sinusumunan niya sa kanya na maminsala at manggambala at magbigay ng sakit at mang-restrict at mang-bind at mang-chain at manggulo ng isip niya at magpalito sa isipan niya at magpa-cloud din ng judgment niya. Yung devil ang papatay sa kanya. Yung kusang papatay sa kanya yung mga sinusumunan niya. Oh, diba? Kawala na yung person. Oh, diba? Ito na yung result ha. Ito na yung result ngayon. Hindi na ngayon malilito yung person mo. No? Maklaruhan na yung person mo ngayon. Maklaruhan na yung person mo. Kung sino talaga ang kung sino talaga ang hindi nagsisend sa kanya ng devil, kung sino talaga ang hindi sa kanya nagsisend ng devil. Okay? Kung sino talaga sa kanya ang hindi gumagawa ng witchcraft, in short. No? Kasi yung pagsisend ng devil, witchcraft yan. O, basta witchcraft yan. Yan. Witchcraft or sorcery. Basta yung kulam yan, sorcery yan eh. Barang sorcery yan eh. Witchcraft yan. Dark arts ata yan. Basta witchcraft. Any form of witchcraft. Iba-iba kasi yan eh. Basta ganyan yan eh. Hindi ko naman kasi gawain yan. Hindi ako, hindi ko alam kung ano bang tawag dyan, kung sorcery pa rin ba o witchcraft. I think witchcraft. No. Pero lang yan eh. Pero may kategorya kasi yan eh. Hindi na yung malilitos person mo. Baka, kasi tinatakot niya sa person mo, nililito niya kasi. May sinesend silang panglito, may spell pa, may devil, may kung ano-ano, mga negativity nila, energy nila, toxic. May team na energy nila. Kaya nga nangingitim yung mga sinisindan nila. Diba? Kasi may team yung energy nila eh. Kasi yung alagad ng dilim, kaya may team yung energy nila. So, yan. Clouded din niya yung isipan ng person mo para maging guard. Baka ipamanipulate nila yung isip ng person mo na ikaw, baliktarin nila no, na ikaw ang nagsusumon sa kay person mo ng devil. Na ikaw daw ang gumagawa ng witchcraft o nagagayong kay person mo o kung ano-ano siguro sulsul nila sa isip ng person mo na inosente ka. Binabaliktad ka. O kaya sabihin siguro nila masamang ugali mo. O kaya ay kung ano-ano pa yan mga isent nila dyan. Ipamanipulate nila. Kasi kung ano yung hilingin nila sa devil, yun ang gagawin ng devil sa person mo, di ba? Ganun yun eh. Ganun yun sa kung sino man sinusumunan nila ng devil, yun ang gagawin ng devil. Kasi ginagrant ka ng devil yung kahilingan nila kasi nagbenta sila ng kaluluwa. Ang kapalit ng kaluluwa nila na tanggap na nila yan. Pagka nagbinta sila o nagsanla ng kaluluwa nila, tanggap na nila na mapapunta na sa devil yung kaluluwa nila at makakasama ng devil yung sa impyerno, sa belang buhay. So, ayan. So, ano naman ang mangyari sa person mo niyan? Ano pa? Sana'y mag-take na ng action yan. Natatawa din kayo. Yay!
O, di ba? Mag-take na ng actions person mo yan na kasi hindi na ma-manipulate, di ba? Mag-take na siya ng action na matapang na siya, na mag-desisyon, na determined na, kasi hindi na siya malilito. Hindi na ma-manipulate yung isip niya. No? Hindi ka na binabaliktad. Kasi pwedeng babaliktarin kanila na ikaw daw yung nagsumo ng devil na kanina. Binabaliktad ko. Ay, naku. Yun ang pinapamanipula na ang mga nagsumon dyan sa isip ng person mo Yan ang hiniling nila sa devil na isulsul ng devil sa isip ng person mo. Gawin ng devil sa person mo. Madami kayong madiscoveryan dito, guys. Kung yan ang mga gusto ninyong mga malaman, deceit nila, kasi hindi nyo makikita yan deceit nila Pwede pa nga yan pagka-karap nyo, pwedeng pangiti-ngiti pa yan sila. Kapag na-corner na, hindi na talagang ngiti yan. Lalabas na yung kung gaano sila evil, na sila kampo ng kadiliman, di ba? Silang tunay na kampo ng kadiliman. And let's see. Ano yung gagawin ng person mo kaya? Sa chariot na yan. Tingnan natin. May gagawin itong person mo para maging powerless. Sino itong nagsusumon? Hindi. Yung may gagawin siyang maging powerless na wala ng authority. Yung devil? No. Mukhang hindi. Ano yan? Itong Tenga. Yung ano ba yung Seven of Pentacles na yan? Mga witches. Mga witches to. So, madami ng atake dito. Hindi lang isa. Yung iba-iba silang kategorya. May nagsusumon, may nagbinta ng kaluluwa ni devil para makapagsumon, may warlock, may witches. Ano ba tawag dito? Witches. Oh, may witches din. May witches din, Witches. Yung, tinanong ko kanina, upright, oo, yun ha, ganun. Yung sagot doon, kaya, huwag nyo i-base sa Napaklarify ko lang yun sa guide ko. Mga witches to, yung gawin niyang powerless. Yan, mga witches. Tapos, anong gagawin pa ng person mo? Maging determined na yun gawing powerless itong mga witches. Mukhang may kakayanan itong person mo para mapahina at maging powerless at mawala ng authority itong mga lagad ng dilim na ito, no? Ano pa, kaya siguro gusto kayong pigilan na ma-unite kasi baka pa nagsama kayong dalawa ay napakalakas ninyo at baka masimot sila. Kasi pinapapatay din ng God yan Gusto kayong pigilan na ma-unite niyan ng mga yan at nagtutulungan yung witches, warlocks, wizards, mga alagad ng dilim, pati yung mga fallen angel. Gustong, talagang madami yan sila na nagtutulungan para hindi kayo magkatuluyan. Madami, mga alagad ng dilim yan. Sa kadiliman niya, madami yan sila nagtutulungan. Iba-ibang kakayanan nila siguro galing sa kadiliman, sa devil. Para hindi kayo magkatuluyan dahil yan ay mission nila sa devil, number 1. Yan ay mission nila sa devil, from the devil's kingdom. Number 2, nainggit. Number 3, gusto nilang kinin yung para sa'yo o para kay person mo. Number 4, baka may iniisip sila, may reward sila sa devil. May reward sa kanila ng devil, kayamanan o kung ano man. Or impyerno na agad. Well, let's see. Ano pa ang gagawing action ni person mo niyan? Determinado siya. Yung makipaglaban to sa mga witches na may itong mga kalaban ng person mo na hindi siya magpapigil. Kumbaga, hindi siya magpatalo sa mga witches. Okay? Hindi siya magpatalo sa mga witches. Hindi siya magpapigil, hindi siya magpakontrol. Na mga witches na lang mag-give up. Lalayo, iiwas kasi mukhang may kakayanan talaga to sa person mo, no? Laban sa kadiliman, sa lagad ng dilim. May may powers. May powers yan, no?
May powers yan yung person mo na galing sa Diyos. Galing sa iyo, Jesus Christ. Galing kay Jesus Christ ang kapangyarihan ng person mo na panlaban sa alagad ng dilim, sa mga kadiliman, sa alagad ng mga dilim. Yan yung mga witches, alagad ng dilim. Yan. O, diba? Tapos, sa mga nagbago guys na gumawa ng witchcraft dati, sa mga nagbago na i-choose na bumalik loob sa Diyos, sabihin ko dito, Lord Jesus Christ, naawa din kasi ako sa mga yung mga nagbago na bumalik loob sa Diyos, kung meron man. Pero kadalasan sa kanila, hindi sila nagbabago, yung mga ganyan na alam na naawa din ako. Kasi kung mawalan sila ng pag-asa na masig, ganun. Naawa din ako kung nagbago na sila ba. Ano kayong sasabihin ko dito? Hindi ko alam kung sasabihin ko. Importante, hindi ka nagsanla, hindi ka nagbinta ng kaluluwa ninyo. May pag-asa pa yan. Save ka, magbago lang kayo. Kasi kung nagbinta na kayo ng sanla, wala na yan. Mga ganyan. Labo na. So, ano yung ano pang gagawin ng person mo na na motivated siya, yung magtagumpay siya na hindi na siya ma-restrict, hindi na siya makontrol yung isip niya, para maging sharp and clear and logical na siya mag-isip. Courageous na siya na hindi na siya ma-restrict, hindi na siya magpapigil, hindi na siya magpakontrol, na magtagumpay na siya over the evil forces or yung mga magtagumpay na siya over sa mga umadlang o pumipigil sa kanya. Hindi na siya madlangan, sila na yung pusong lalayo ba, ganun ba, na mawala na din ng authority, pati power, authority, hindi na powerful spiritually, wala na ng authority ng pagmaganto, authority and pwedeng spiritual abilities. Basta mga authority to yung mawala na ng authority, mawala na ng power. So yung powerless na talaga itong mga witches. Yan, dalawang confirmation dito. Witches ang target ng person mo. At maging patingga na sila guys. Hindi na yan sila makapag-take ng action o makapang-attack, diba? Or matingga na yung mga gagawin nila. Hindi na makapanugod, hindi na makapang-atake, mga ganun ba? So, ayan. Ano na naisabihin sa'yo ng person mo? Magtulungan daw kayo na yung gusto niyo magkaroon ng collaboration sa inyong dalawa, pagtutulungan para masumpo kung sinong pa, para mapuksa yung alagad ng dilim. So yes, para mapuksa yung mga alagad ng dilim. Yan. So yan. Thank you Lord Jesus Christ sa guidance, sa pag-guide. So reading na ito is very clear and so wonderful reading. So yan, ito na lamang for collective reading.